Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa West Philippine Sea. West Philippine Sea na naman Talkies? Oo po, kasi po may mga bago pong update na dapat nyong malaman. Huwag nating iwan itong West Philippine Sea. Pwede nyo nang iwan si Talkies pero si Talkies hindi iiwan ang West Philippine Sea hanggang sa tayo po ay magwagi dyan. Hanggang sa mapaalis natin yung mga Chekwa sa ating West Philippine Sea. Pwede naman sila dun sa hindi na portion ng West Philippine Sea. Huwag lang silang magnakaw dun sa ating exclusive economic zone. Huwag silang magiging illegal alien. Huwag silang mangbuli at sasabihin na magpaalam pa tayo sa kanila tuwing may RORI mission tayo kung meron tayong activity sa West Philippine Sea. Sa akin mga kababayan, nek-nek ninyong mga Chekwa. No? May nagsabi sa akin friend ko, no, sobro ka naman maka-Chekwa. Ganun di ba sa Pinas? Sabi sa akin, ang discriminatory ka naman. Pakialam ko sa kanila. Ang ina nila, xenophobic na po ako dyan sa mga Chinese na yan. Kasi nga po sa ginagawa nilang pangbubuli, panghaharas, paninira, pagnanakaw sa ating likas na yaman dyan sa West Philippine Sea. So, pasensya naman kayong mga Chekwa kung may tie-up kayo dyan o mga FU kayo, mga PI kayo. Kung kayo po ay ginagamit ng Chekwa sa kanilang disinformation, dissemination against our country, mga FU kayo, mga PI kayo. Kung ipagtatanggol nyo pa sila, umalis kayo sa bansang Pilipinas. Hindi kayo Pilipino. No? Bakit? Mas masarap ba ang chow mein kaysa sa adobo? Yan yung mga Filipino-Chinese dyan na ididepensa pa itong mga kagaguhan nila sa West Philippine Sea. At mga negosyante sila. Kung ako sa inyo, huwag nyo nang ipatronize yan para maramdaman nila na ang tunay na Pilipino ay may pagkakaisa, may pagmamahal sa ating bayan at may pagmamahal sa mga kapwa Pilipino na kaya nating i-assert ang ating jurisdiction, soberenya dyan sa ating pag-aaring West Philippine Sea. Umalis kayo kung ayaw nyo dito sa ating West Philippine Sea topic. Ala naman akong pakialam. Basta sa akin, kung ano ang sa Pilipinas ay para sa Pilipino. Ipagtatanggol natin yan. Di po ba? Ang gusto lang natin, wag silang maghari-harian dyan sa ating West Philippine Sea kasi may pinanghahawakan po tayong ruling. May pinaghahawakan tayong judgment na pumabor sa atin. At ayan po ay ang 2016 arbitral ruling. Sila anong pinanghahawakan nila? Historical rights? Paulit-ulit ito na sinasabi nilang at ilang libong taon na kaming namamangka dyan, nangingisda dyan. Ganun din naman kami. Kung nag-exist na kayo noon, nag-exist na rin kami noon. Kung nangingisda kayo dyan, nagkakabuhayan kayo dyan, ganun din kami noon. Di po ba? So what is the given right that you have? That is just named after you? Hindi naman lahat yun, di ba? Di ba? Kaya ang tindi po talaga, lalong-lalo na yung mga ginagawa, lalo na kay Commodore Tariela, the spokesperson of West Philippine Sea. Talagang ang tindi ng paninira ng mga Chekwa at mga bayaran ng Chekwa sa kanya. Talaga makita nyo sa Twitter account niya mga kababayan, antindi po siya siraan. Pero wala. Naratiba mga bayaran Di po ba? So eto po, unahin natin itong mga balita dito, no? Pero bago ang lahat, i-flex po natin yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like and share ng ating videos. May God bless you all. So unahin po natin itong sa ABS-CBN. Actually, ilang araw na po ito. Pero ang sabi lang po ni DND Secretary Gibo Teodoro, says PH won't yield to China's bullying tactics. Tama, hindi tayo magpapabuli. Ito sabi niya, no? I-quote na lang natin. We have a strategy and that is not to yield. Kailangan tandaan ng ating mga kababayan, ang China, wala silang karapatang mag-law enforcement o mag-swarm sa West Philippine Sea. Sinusubukan nilang pahinain ang ating resolve, tapos sabay tulad paghingi ng bilateral talks na walang pundasyon,
ito ay weapon habang sila ay palapit ng palapit at gumagawa sila ng asymmetric moves. Correct. Tama po yan. Ipangalandakan natin mga kababayan. Umalis kayo sa aming West Philippine Sea. Amin iyan. Amin ito. Gagamitin na natin yung sinasabi nila Hontiveros. So yun lang po. Hindi tayo mag-yield. Hindi tayo yuyuko. Hindi tayo aatras sa pangbubuli ng Chino. Okay? Ng mga Chekwa. Mga PI sila. Nakakagigil. O ito pa po. Ang sabi niya, no? Nung ito, latest lang, December 15, yung interview niya sa ANC. Defense Chief Chudoro, China turning South China Sea into its own lake. Ano po yung ibig sabihin niya niyan? Quote, that is why it is using Coast Guard vessels which are huge and massive equivalent to naval vessel to enforce domestic and criminal Chinese laws in the whole of China Sea. This is part of their illegal narratives found into submission other countries to acquiesce into their definition of what international law with respect to the law of the sea. Mga gago no? Ito, US support. Chudoro underscored the importance of the Philippines' relationship with the United States as tensions in the waterway escalate. US support translate to several things. More importantly are concrete iterations of helping us in our capability upgrade so we have more robust defense system to be able to enforce our territorial jurisdiction and sovereignty. Correct. Tama po yan. Pero mamaya may sasabihin po dyan ang China. Ito pa po. Ang dadagdag natin. Chudoro admitted that the Philippines could only do so much as China swarms its waters, a move he described as roguish behavior. We can show the world and pressure China into behaving as a responsible citizen of the world. Yan po yan. No? Ang ganda ng mga sinasabi ni Defense Chief. Ito lang. Ano kaya ang masasabi ng inyong VP Sara Tamilmil Duterte? Ito po. Nagsalita na po siya mga kababayan sa wakas. So, ito, panoorin nyo. Pong choyla, chididikong koyla, buchikek, ek, bobo chichang, chidikong tong na, buchikek, ek, chidiwongwong choy, chodokongkong loy, chidang bobo chichang, chidikong tong na, chiding chong yakangkong wop, buchikek, ek. Buchikik. Refresher lang po yan. Yan po ang sabi ni Tamilmil diyan tungkol sa West Philippine Sea. No? Sabi nga po ng iba. At sinasabi rin ni Juan Ponce Enrile. Ayan po, tingnan nyo. Basahin nyo. Diba? Napag-alaman na ni Enrile. Naporsi niya na. Na delikado maging DND chief si Tamilmil Sara Duterte. Bakit? Nang una, hahayaan niya yung West Philippine Sea tulad ng kanyang amang napaka-strong daw. No? Yung take niya sa West Philippine Sea. Anong sabi niya? Pamigay na lang yan, tubig na yan. Kasi para makapangisda yung ating mga mangingisda. Gago pala siya No? Nakakapangisda nga pero katabi pa rin yung Chinese. Bantay sarado nung Navy nila, ng mga maritime militia nila. Minsan, hinaharangan ng mga Pilipino, inuuna yung mga Chekwa. Hinayaan mo nga, pero hindi na sila umalis sa ating territorial sovereignty. Sa ating mismong tubig na nandun sila sa ating exclusive economic zone. Kasi takot ka. Bahagang buntot mo, yagbos mo kay Xi Jinping. Ano ang binigay sa'yo ni Xi Jinping? Pinaunlad daw po kasi ang Davao. Ang dami po doon. Tignan nyo. Di ba? Sabi natin sa ating unang vlog, sa isang vlog, yung anak niyang si Baste, di ba? Pinipraise pa yung China. Di po ba? Maganda. Ilipat nyo na lang yung Davao sa China. Buhatin nyo. Mga langya kayo. Pasensya naman kayo dyan ha. Hindi po natin tinitira ang mga Dabawenyo, no? Mabubuting tao po yan. Pero yung Duterte na yan, sila ang nagbenta sa Pilipinas, no? Binenta nila yung West Philippine Sea
sa China kasi duwag. Babagsakan daw ng bomba. Binagsakan na ba tayo ng bomba? Ha? Anong binabagsak sa atin? Tubig! Oh, di po ba? Sobre. Kung sambahin nyo, akala nyo, napakagaling, mga inutil kayo. Tingnan nyo ngayon, nahihirapan tayo. Kasi nandyan sila, inalaw niya yan. Kung inassert niya yan, di sana wala na. Bakit? Tatakot siya Tatakot siya na mag-pull out yung mga tsekwa ng businesses sa kanila. So therefore, traitor ka. Dapat yung impeachable offense yung dati, kaso diktador. Diba? Pangalawa, baka mawala nga naman yung pangalan ng nanay niya doon sa isang university na pinangalan doon yung nanay niya. Galit na galit kayo sa mga, sabi niyong mga communist dyan sa ating bansa. Di ba communista yung China? Bakit? Double standard kayo. Wala kayong paninindigan. Galit na galit kayo sa mga MPA, mga communist, sabi nyo. Pero itong China, di ba? Communist Party. Tapos niyayakap ninyo. Gunggong. Hindi naman sila yung pumapatay ng mga Pilipino. Palagay nyo ba hindi pinapatay ang mga Pilipino niyan? Ang pagpatay lang ba sa Pilipino yung tama ng bala? Paano po yung kabuhayan ng mga mangingisda? Paano pa yung ibang yaman na makukuha natin dyan? Hindi natin alam, baka sinisip-sip na nila. Di ba? Tingnan nyo yung isang vlog natin, yung mama doon, binalita ng UNTV. Sabi ng isang mangingisda doon sa Baho di Masinloc. Sabi niya, ngunguhan lang kami, shells sana makapasok kami doon sa mismong Baho. Bakit po? Kasi ang dami pong isda doon. Sino nandun? Yung mga tsekwa. Kita mo na, Duterte. Sino ang dapat nakikinabang doon? Ang tsekwa o ang Pilipino? Di po ba? Tama mali mga kababayan. Yan pong nakakapag-init ng ulo. Noon sinuportahan natin ng Duterte kasi nabulag tayo sa naratiba nila. Nababagsakan tayo ng nuclear bomb. Ano nangyari? Sinabihan yung weak si Pangulong BBM, kayo pala ang weak. Duwag. Hindi nyo kayang ipangalandakan dyan sa mga illegal alien na yan na tayo ay may kasarinlan. Meron tayong pinanghahawakang ruling na desisyonan na ng international body na meron tayong jurisdiction, karapatan dyan sa ating West Philippine Sea. Bakit patuloy sila nandyan? Diba? Ano ang meron dyan kasi? Ang yaman po kasi ng ating exclusive economic zone. Bakit? Kasi tayo nangangalaga ng ating kalikasan. Evident po yan. Tignan nyo po yung isang video ko dyan. Pinadalan po ako ng mga pictures ng mga taga-Palawan. Salamat po sa mga taga-Palawan na ating mga friends na, from north to south. Yung from north to south, buong Palawan na sila ang nangangalaga dyan sa karagatan, sa ilalim ng karagatan ng ating West Philippine Sea. Nakita nyo, para lang kayong nasa aquarium na ang daming mga anemone, ang daming isda, ang ganda ng corals, alive na alive sila, dinadalaw ng dolphins, dinadalaw ni turtle. Pero ang mga tsekwa, sinisira yan. At ang tanong ko nga doon sa friend natin, uulitin ko, how many years bago muling mabuhay ang corals? Not in our lifetime. Not in our lifetime. Baka yung mga generation. Kasi 50 years daw po ilang taon na tayo? Forever 21 ba ako? Oo, yun ang favorite store ko. Kasi Forever 21 Di ba? Nakuha nyo yung punto? Kung sinasabi nila, sabi nga nung friend ko, kung sinasabi nilang kanila nga yan, bakit nila sisirain, gagalugarin nila yung mga corals? Hinuhuli nila yung mga isda na hindi dapat hulihin. Ano ibig sabihin nun? Dapat wag mong hulihin yung maliliit at mga kababaihan na isda kasi manganganak yan. Magpupunlayang mga yan. Hindi, wala pong pakialam ang mga China dyan. Basta sa kanila, pagkakakwartahan nila, tandaan nyo yung sasabihin ko pagkakakwartahan nila, wala silang pakialam. Kasi sa kanila, ang Diyos ay kwarta. Di po ba? Lumalamon sila ng kwarta. Kaya wala silang pakialam kung masira yan, mawala man yan.
So, ibig sabihin, kung ganun palang attitude ninyo, ganun ang ginagawa ninyo, paano sasabing sa inyo yan? Kasi kung sa inyo yan, iingatan nyo yan. Tulad ng ginagawa ng mga taga-Palawan. Yung mga iba sa Zambales at Pangasinan, andyan sa buong West Philippine Sea, pinangangalagaan. At kung makikita nyo, binigyan pa ako ng mga pictures na yung isang island, mga kababayan, binabahayan ng mga pre-birds. Ang dami, nakakaingit. Baka meron pa dyan yung mga pawikan nangingitlog eh. Diba? Yung mga turtle yung nangingitlog, napapanood nyo sa mga planet ano. Oh, di ba ang sarap tignan? Buhay na buhay ang kalikasan. Ganun, pero itong mga Chekwa, hindi po eh. They are after to something. They want to build their military base and to dredge, no? Or to halu-halukay, sip-sip, kung ano man yung kayamanan nung nasa ilalim ng lupa na yan. In the expense of our West Philippine Sea. Eh tayo nakatungangala, nakagarulo. Kasi sabi ni Duterte, pamigay na yan tubig. Walang kwenta yan. Gago. Water is life nga eh. Sabi ng isa kong friend eh. Huwag nyo nga painumin ng tubig yan. Si Duterte na yan. Animal na yan. No? Tingnan mo yung anak niya. Ano sabi ng anak niya? O ulit, pasok! Pong choila, chiririkong koila, buchikek, ek, bobo chichang, chidikong tong na, buchikek, ek, chidiwongwong choy, chodokongkong loy, chidang bobo chichang, chidikong tong na, chiding chong yakangkong wop, buchikek, ek. Shout out po doon na. Shout out kay Mami Peng, no. Pinahiram niya po sa akin yang gamitin natin. Bochikek. Ek. Chili kongkong lai, chili kongkong nai. Ni hao, chow mein at Peking duck. O yan po, no. Nakakaasar kasi. Hopefully may gagawin ang ating gobyerno dito sa pamamagitan po ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala munang ninong-ninong kasi dami pong nagagalit. Naiinggit po sila sa akin. Tinatawag ko daw ninong si Pangulong Marcos. Hindi ka naman inaanak niyan eh. Eh bakit? Masama ba yun? Ako eh. Admin supporter ako. Ina-admire ko si Pangulong Bongbong Marcos. O malay nyo, si Ninang Lisa. Bigyan niya ako ng gift nitong holiday. Wala naman po akong kailangan, Ninang Lisa. Ang mahalaga, matulungan nyo ang ating mga deserving ng mga kababayan dyan. No? Huwag na kayong magbigay sa mga amiga nyo ng mga luxury item. Gawin nyo, silang magbigay para itulong sa mga nangangailangan. Di po ba? Ano pa ba kailangan nyo sa buhay? Bibili kayo ng mga bagong mga luxury item, relo? Ang tanong, paano kung bumalagtaan ngayon dyan? Di ba? Ano kung bumulagtaan ngayon dyan? Sabi nga ni Kupoloy, bye-bye Earth. O kaya, nantay ka ni Kiboloy doon sa taas. O, ano dala-dala mo? Wala. Hubot-hubad kang haharap sa Diyos. Di ba? Sabi nila yan eh. Hindi, ako eh. Pwede kong madala yan sa sa aking ganun. No. Even sa tanas, di ka pagdadalan yan. Bakit? Matutunaw lang yan. Masusunog yan. Ibig sabihin, teka mo na, dali mo yung Rolex ko ha, pag ako doon na. Bakit? Kasi kailangan ko ng magarang doon, pang susul ko kay Satanas, gunggong. Hindi kailangan ni Satanas yan. Hindi, bibigay ko kay San Pedro, tanga. Hindi kailangan niya yan kasi walang time doon sa pupuntahan mo. Timeless yun. That's eternity. Napunta tayo doon. Di ba? Lang yun, para doon sa mga katulad ko na, I don't need that. I just want a simple life. Tulad nito pagbablog natin, pagbibigay ng ating opinion, lalo na sa West Philippine Sea at mabira yung mga anti-West Philippine Sea, mga kakampi ng Chekwa. Mamaya may malalaman pa kayo dito, may isa pa. Eto, punta tayo dito, ABS-CBN, PH, US, Japan. Uy, 3 country na to. Tayo kasama dito. To strengthen trilateral cooperation after China's dangerous actions. Wow! Ayan. Yan ang maganda dyan, no? Kasi
Meron ding alitan ng China diyan sa Japan sa eastern side, no? Nag-aagawan din sila ng lupa diyan at teritoryo. Ayan. The National Security Advisors of the Philippines, the United States, and Japan have reaffirmed, ayan, pinagtibay lalo, their decision to strengthen trilateral cooperation as China continues its aggressive behavior in the South China Sea. Paano hindi sila magiging aggressive? Sinabihan sila ni Xi Jinping eh. I-assert nyo yung karapan natin dyan sa South China Sea, sa eastern side natin, ganyan. Lahat ng South China Sea, i-assert ninyo. O yan, kaya nagiging agresibo po sila. Nanggaling yan mismo kay Xi Jinping na ugok. According to a readout from the White House, the U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, Japanese National Security Advisor Akiba Takeo, and the Philippine National Security Advisor si General Eduardo Anyo made a trilateral call on Wednesday to reaffirm their commitment to freedom of navigation in international law in the South China Sea and East China Sea and the fundamental importance of maintaining peace and stability in the Indo-Pacific. Correct. Pre-navigation and to enforce what is being said by the international law dyan sa Indo-Pacific. Kasi kung kokontrolin ng China yan, nakaw, nasabi ko sa inyo, magiging powerful sila dyan. Ayun ang gusto nila. Eh, hindi naman pwede yun. Di ba? Magiging ano ka na nun? Dictator, autocratic ba yun? Yung tulad yung kay ano, yung dun, yun sa Germany, dati, nung World War II. Di ba? Oh, hindi pwede yun. The trio expressed concerns about China's recent dangerous and unlawful actions in Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal and Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc, both in the West Philippine Sea. They urged China to honor the 2016 Arbitral Tribunal ruling, which rejected its sweeping maritime claims in nearly the entirety of the South China Sea. Invalidate nga yung 90% nilang claim, yung 9-dash line nila dati. Kaya sila nang gagalaiti kasi nanalo ang mga Pilipino. Natalo na nga sila nung gera nun sa Korean War. Yung 44,000 nila, nagapi ng 9,000 Pilipinos. O ngayon, talo na naman sila. Nek-nek ninyong mga Tsekwa. No, umalis kayo dyan. Amin yan. Amin yan. Now, ito maganda. Yeah? After that, no? After that. Etong maganda. Sabi dito sa CNN, funds allocated for building of structure in West Philippine Sea under 2024 budget. Uy! Kasama sa 2024 budget ang pondo. Nagbigay sila ng pondo para magtayo ng mga structure dyan sa West Philippine Sea. Sabi nga si may nagsabi nito, si dating Associate Justice, yung Dilawan, si Carpio, Antonio Carpio, magtayo tayo ng yung ano ba yun? Yung sa ano, yung umiilaw-ilaw. Yung lighthouse diyan sa Ayungin Shoal. Uy, lalong maaasarang China. Pero ang tanong diyan sisirain natin yung corals diyan. Pag-aralan, no? Okay? Lawmakers had allocated funds for the building of structure on Ayungin Shoal. Uy, nandoon yung BRP Sierra Madre. Ayos ako diyan. Under the 2024 budget, ayun po ang sabi ni Senator Sani Angara kasi siya ang committee chairman dyan sa Budget of Finance. Quote, there is funding there so may pupuntahan din yung ating mga barko. Uy, mukhang iniisip ko, mukhang port. Angara said. Senator Francis Escudero told CNN Philippines in August he will propose allocating 100 million pesos for the building of structure Ayungin Shoal amid China's continued aggression in the Philippines. Ito po, na-vlog po natin tong sinabi ni Escudero na to. O ngayon, inaprubahan nila 100. Oh, siguro, kung hindi 100 yan, maganda nga. 500,000 Hindi lang sa Ayungin. Pati na sa Bajo de Masinloc. Diba? Congress ratified this week the Bicameral Conference Committee report on the proposed 5.768 trillion budget for 2023. Angara earlier said the joint body committed to increase the budget of Department of National Defense
following the recent events in the West Philippine Sea. Dapat talaga mga kababayan. Aside sa number 1 ang DepEd, naka-stipulate po yan sa ating Constitution. Dapat ang pinaka-highest na budget sa mga departamento is DepEd. Dapat pangalawa na lang ang DND. 'Di ba? I-improve mo yan. Kasi ano tayo, archipelagic tayo eh. No? Hiwa-hiwala yung ating mga islands. O dapat protektahan natin yan from different pirates tulad nitong Pirates of the West Philippine Sea na mga Chekwa. Senate President Juan Miguel Zubiri said he pushed for the addition of 10.47 billion to upgrade the country's defense capability and enhance presence in the West Philippine Sea. Agree po ako dyan. Of the total amount, 6.17 billion pesos was added to the budget of the DND for the Philippine Navy, 2.8 billion for the Coast Guard, 1 billion for the National Intelligence Coordinating Council o yung NICA, and 500 million for the Department of Environment and Natural Resources. Angara said, if it's not just the West Philippine Sea, it's really to augment or to improve the state of our armed forces given what's happening in the world today. Correct. Dapat lang po yan. Simulan nyo yan kahit ano pang mangyari, no matter what, harangin man kayo. Sabi nga ni DND Secretary, the Chinese wants to ano yung ating resolve. Patayin. No. Magiging risk. Dapat lalo pang lumakas ang ating resolve and we must be resolute about that. Hindi tayo bibigay. No. Hindi po tulad tayo ng digong na yumuko, humalik sa wet packs ng mga China. No? O eto pa, isa pa to, latest pa to, mga kababayan, mga walang hiya talaga ang mga Chekwa. No? Balita ng Manila Times. Chinese ships enter Ayungin. O di ba mga salaula, no? A swarm of Chinese ships had ventured inside the Ayungin Shoal in what a maritime security expert described as unprecedented event. Chinese ships also lingered in the shoal for 24 hours more after Sunday's confrontation with the Philippine supply boats. Ray Powell, ito nakikita ko to sa X account mga kababayan, Director of Sea Light and Project Land for Project Mushu at Stanford University, Gordian Knot Center for National Security and Innovation, said that Chinese blockading force usually return to their base in Panganiban. Biruin nyo, ninakaw na nila to eh. Yung mischief reef. Oh? Once the Philippine boats and their escort finished their mission to deliver provisions to the troop station in the derelict Navy ship Sierra Madre. Powell said satellite imagery taken on Monday showed an extraordinary number of 11 Chinese vessels inside the shoal and 27 other ships surrounding Ayungin, including vessels involved in Sunday incident. He said 2 of the Chinese vessels were rafted together near the northwest corner of the shoal about 2 kilometers south of where the Sierra Madre was grounded. Oh, ayan po. It's quite rare to see Chinese vessels enter the shoal's interior at all, but 11 is certainly the highest number we've observed. Oh, nakikita po kasi sila sa satellite. May nakabantay talaga dyan. Ayan ang ayaw na ayaw ni Robin. Provocation daw yan. Provocation. Oh, di ba ang taba ng utak ni, ni Robin? Grabe mga kababayan Nakakaano to. Talagang slowly they are invading us. Pero marami pa rin ang dininiwala. Hindi ka tayo na-invade. Na-invade na tayo. Nandiyan na nga sila sa mainland. Oh, di ba? Tama naman sila. Di ba? Na-invade na tayo. Nandyan nga sila, puntahan nyo sila dyan sa Malati, ang dami nila dyan. Nung last time nandyan ako, 2019, ang dami nilang mga kababayan. Nagsiga-sigaan sila dyan. No? Lalo na yung isang mall dyan sa Malati. Sa Robinsons. Dami nila, putang inang yung mga yan. No? O eto pa, balita ng ABS-CBN mga kababayan, latest din ito. China blasts US for backing PH&C dispute. O, di ba? Feeling victim ang mga gago. Ha? Di ba? Hindi ko na po babasahin yung mga animal na yan. Basta sinasabi ko lang sa kanila na nagmamalaki pa sila. No? O, ito pa. China condemns Canada support for Philippine Sea on South China Sea incidents. Mayroon din silang sigalot sa Canada kumampi sa atin ng Canada. O, sige, banat din sila. Di ba? Wala po silang kakampi. Sino kakampi nila? Yung mga bayaran nila ng pera nila. Pinalalamon nila ng perang chow mein at Peking duck. Yan po yan, no? Mga kababayan. At ang sinasabi pa, nung mga nilang mga disinformation especially sa Twitter account nila, hindi ko na po papakita dito. Kasi ang yabang Sinasabi nila na tinutuya nila ang US forces.
na tayo daw ay nakikiaso sa US. Ang tanong pa niya no? Talaga bang siguradong ready ang Amerika na makapaggera sa amin? Tinatanong niya na kung ready daw po ba ang US military na makipaggera sa kanila, sa mga Chekwa. Ano po sabi ng isang commenter doon? You are delusional. US military is always ready. They are always on alert. Ikaw, China, saan ka nakipaggera internationally? Ang Amerika, battle-tested. Kaya wag mong sulsulan. Wag mong ites ang US military. Gago. Hindi porket kala nyo ang gagaling nyo na yung mga gagamit ninyo. Tandaan mo, made in China. Di po ba mga kababayan? Ang tapang nung Chekwa na yon sa kanyang ex-account. Ready daw ba makipaggera ang US military sa China? Don't you think so? Hey, wake up from your sleep, dude. You're a fucking idiot. You are testing the alertness, the preparedness, and the resolve of US military soldiers? You're fucking delusion, man. Delusional ka. You're fucking idiot. Di mo sila ang sinasabi mo. Gago. Di siguro niya alam kung saan nakipaggera ang Amerika. Di ba? Ikaw, saan ka nakipaggera? Kailan ang huling gera mo? Sa ibang bansa. Sige nga. Tangina nyo. Gago pala kayo di ba? Tangina, hahamunin mo pa ang mga US military. Gung-gung. Nabutata po siya dun sa mga comment niya. Huwag mo kaming hamunin, gago ka. Sabi ka. Ang yabang kita mo. Kasi kaya nila ginagawa yan para lang mapakita sa mga citizen nila na ang tatapang nila. Pero yung mga citizen niya, hindi. Ina nila. Alam nilang mali sila. Yung iba dyan, di rin umaayon sa ng gobyerno nila. Di po ba? O ito yung sinasabi ko sa inyo na, ito, yung nagsabi na mag-ongoing na lang daw tayo na negotiation kaysa maging antagonistic tayo. No? Kumbaga, sinasabi niya sa ating presidente na kausapin mo, makipag-negotiate tayo maigi. Huwag tayong maging antagonistic kasi makakaapekto sa ating ekonomiya. O, eto po, sino nagsabi niyan? Owner of the Philippines' largest malls says China feud may hurt businesses. Kita nyo? Pera pa rin nila ang mahalaga. Pera pa rin nila ang pinaka-importante. Parang yung napanood ko po dito na isang Korean TV series, na sa isang episode, na yung lalaki, siya, ng denggoy. Ang dami niyang pera. Ngayon nahuli siya. Gustong maghiganti sa kanya. Kunwari, itong isang paleta ng pera, nandun halimbawa yung pera niya. Kanya, may money! Pero doon sa loob ng trailer, yung mag-ina niya, ikinulong doon. Ngayon, binuhusan ng gasolina, yung paleta ng pera, at yung trailer. Sinunog. Alam niyo kung anong mas pipiliin nung lalaki? Yung pera o yung mag-ina niya? Na nandun, nasusupukate na sa usok. Ano ang mas pipiliin sa palagay ninyo? Nung lalaki. Alam niyo kung anong pinili niya? Yung pera niya. Pera kaysa sa pamilya niya. Pero, yung mag-ina niya, na-save. Kasi may backdoor, hindi naman nilaki. Hindi intention na patayin yung mag-ina. Pero pinapakita lamang kung gaano kagahaman itong tatay. Mas uunahin niya yung pera niya. Pero nung nalaman niyang peke pala, hindi yun ang totoong pera, sisi siya. Kasi nakita ng mag-ina niya yung totoong siya. Na siya ay pera lamang. O ito, analogy ko lang po yun. Ito, owner of the Philippines' largest malls say China feud may hurt businesses. Di po ba?
Escalating tensions in the South China Sea are making the owner of the Philippines' biggest lender and shopping malls cautious, urging the government to not be hostile towards its neighbor and to steer clear of the US-China competition. Huwag daw tayong maging hostile and to steer clear of the US-China competition. Diba? The same narrative nung mga Chinese official, lalong-lalo na yung kanilang Chinese ambassador sa ating bansa. Sino po nagsabi niyan? Ito po. China is very close to us. We cannot be too antagonistic. Tayo pa ang naging antagonistic ng mga Pilipino. Tayo pa ang sinisisi ng taong ito. Ha? Sino yan? SM Investment Corporation, Vice Chairperson, Teresita C. Das Coson. Teresita C. Ang tanungin mo, Filipino-Chinese ka ba? O Chinese-Filipino ka? Para saan ka? Pro-Filipino ka? O pro-China ka? O pro-businesses ka lang? Bakit mo kami sasabihin na huwag kaming masyadong antagonistic? Ganun ba yung ginagawa namin sa pag-a-assert ng karapatan at jurisdiction at soberenya dyan sa West Philippine Sea? Wala kaming pakialam kung very close ang China sa amin. Mas close pa nga ang Vietnam sa kanila eh. Mas close ang Taiwan sa kanila. So, ibig sabihin, kami ang biniblame mo dyan sa escalation sa West Philippine Sea, na ang tanging layunin lang natin ay ating i-assert ang ating karapatan, ang ating jurisdiction, at ang kabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda. Sabagay ala kang pakialam sa amin eh. Pakialam mo, may hurt businesses. Negosyo, mga kababayan. Teresita C. C. Ng CCC. Kita nyo? Ala silang pakialam. Tingnan nyo maigi. Pilipino ba yan o Chekwa? Tingnan nyo maigi. Sabi niya, tycoon sila, bilyonaryo sila. Mga conglomerate sila. Sila ang may pera. Pero hindi Pilipino eh. Chekwa. Tingnan nyo, invaded talaga tayo. Chekwa. Diba? Pure Pinoy ba yan? Pure Pinoy ba yan? Mga kababayan. Sinisisi, kung Pilipino yan, sinisisi kapwa mo Pilipino na huwag tayong masyadong antagonistic. Ibig sabihin, yuyuko na lang kami tulad ni Duterte. Nek-nek mo. Kung ayaw mo sa Pilipinas, dali mo na lang yung negosyo mo sa China. Bumalik kayo dun. Diba? Ito pa sabi niya, even though we know what is happening, I guess we have to do it though through a more peaceful negotiation. Wala po nangyayaring peaceful negotiation sa Chekwa. Hoy! Miss Teresita C. Coson. Dahil ang mga Chekwang katulad mo na nandun sa China, yung mga militar nila, si Xi Jinping, hindi marunong sumunod sa usapan. Peaceful negotiation? Ilang beses na nangyari yan? Wala. Binabasura nila ang mga international law. They don't know how to adhere to international law. Tapos kami pang sisisihin mong antagonistic. We are not antagonizing them. Bakit kami magiging antagonistic sa sarili naming tubig? Ganun naman pala, umalis kayo ng Pilipinas, mga kababayan. Pinagkakakitaan tayo ng husto ng mga Chekwa na ito. Tingnan nyo, may hurt businesses. Kala nyo, concern sila sa inyo? Hindi, concern sila sa negosyo nila. Di po ba? Nakakaasar ito. See Coson's comment, the first such remarks from influential Philippine tycoon. No, hindi ka Pilipino. Showed that President Marcos Jr. increasing pushback against Beijing sweeping maritime claims is starting to create unease in the corporate world. She frowned on the government's strategy on publicly calling out China, the Philippines' top trading partner, after every encounter. O anong gusto mo? Sisihin namin yung sarili namin? Magbabow down kami, yuyuko kami sa Chekwa? Na kami na ang ginawa ng kagaguhan, kami na ang ginawa ng katarantaduhan? Ay, mga kababayan, tingnan nyo to. Tingnan nyo tong isang conglomerate daw, Philippine tycoon. Pushback. Dapat nga silang i-pushback kasi nandun sila sa loob ng West Philippine Sea. Namin, hindi ka kasama ha.
Pinagkakakitaan lang tayo nitong mga to. Oh, hindi nila iniintindi yung ating karapatan, yung ating pinaglalaban, kundi ang iniintindi lang nila ay baka masaktan ang kanilang negosyo, mawala ang kanilang mga kakwartahan. Di po ba? Ako, Diyos ko po, mga kababayan. Quote, "That's why we are all cautiously optimistic because of the things that are happening beyond the business control." O, wala kayong pakialam doon. Said the owner of BDO Unibank Incorporation, the nation's largest lender. SM Prime Holdings Incorporation, also owned by the Xi family, has shopping centers in China. Ibalik nyo na ulat sa China yan. Kaya naman pala eh. Ito pa sabi niya, mga kababayan, "I think we have to look at our own position. We don't want to get involved in the US-China tensions." Sino nagkasabing sa yung US-China tensions yan? Bakit palaging related sa US-China? Ang involved dito ay ang ating bansa. Bakit pag-aari ba ng US ang West Philippine Sea? Ha? Anong mentalidad meron ka? What we have to do is to have peaceful discussions with them because after all, we can't change our neighbors. Pero nagsabi sa yung change namin ng neighbors, ano, papalitan mo ang geographical position? Walang peaceful discussion sa mga yan kasi mga traidor eh. Di po ba? Nako, huwag kayong... Hopefully lang, mai-boycott nyo sana itong mga produkto nitong mga hinayupak na ito, no? Teresita C. Coson. C. Ng CCC. Di po ba, mga kababayan? Ay, tayo pa ang very too antagonistic. Ano ka? Ha? Sinulsulan ka ba ng China? Tanong lang ha, sinulsulan ka ba ng China? Sa bagay, meron ka palang SM City sa China. Oh, doon na lang po kayo kung pipwede, no? Kaya nyo palang ibenta ang Pilipinas eh. Di po ba? Kung nagkataon mga kababayan, itong mga to, mag-jet setting lang yan dyan eh. Lalayas lang ng Pilipinas yan eh. Di ba? Hindi tayo pakikialaman niya. Walang pakialam sa mga Pilipino yan. Pakialam ng nilang negosyo nila. Di ba? Ang magkamal lang ng pera. Di ba? Eh tayo, pinaglalaban natin yung karapatan natin eh. O tapos pag kami nanalo, makikinabang kayo. Di ba? Tama, mali. Wala sila kwarte eh. O, kung nanalo tayo dyan, mag-oil exploration, baka makisali pa kayo. O, di tuwang-tuwa kayo. Tayo naman mukhang gago. Okay. Kasi mga conglomerate ang mga walang hiyang yan. Mga oligarchs. Pakialam ko sa inyo, kung oligarchs kayo, kung hindi kayo marunong sumuporta sa pinaglalaban ng mayoryang Pilipino, ay umalis kayo sa bansa namin. Wala akong pakialam kung conglomerate kayo, kung tycoon kayo, kung marami kayong kwarta, lamunin nyo kwarta ninyo. Yan po, yan ang classic example. Kung Pilipina man siya, yan ang classic example. Mas kaya nagbibigay ka ng advice, your advice is ano, yung opinion mo, it's not worth it. Di po ba? Ako pakialam. Maho-hurt ang negosyo niya? Ma-hurt businesses? Totoo ba yan? My God. Hindi lang naman China ang nag-i-invest sa atin. Di ba? Sabi nga ni, sino ba yun? Si Batong Bakal. Di ba? Sa ABS-CBN, si Jay Batong Bakal, yung isang maritime expert, pwede natin sila ding i-boycott para malaman nila na we are pushing them back. O, wag tayo mag-export ng nickel sa kanila. Yun ang sabi ni Batong Bakal kasi kailangan nila ng nickel eh. Di ba? Sa atin ang gagaling yung nickel, i-export natin sa ibang bansa. Di ba? Grabe oh. Yan. Wag daw tayong maging too antagonistic. Tayo pa ang sinisi, tayo pa ang sinabi ang antagonistic. Antagonistic ba yung pagsusupply sa ating mga kababayan? Sa ating mga tropa dyan sa Ayungin Shoal? God. Ewan ko. Kayo po mga kababayan po inyong masasabi. Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.